Sa ating buhay, hindi lahat ng ating gusto ay ating nakukuha, ngunit may mga taong sadyang hindi matanggap ang realidad na ito. Ang labis na pagkahumaling sa isang tao o bagay ay nauuwi sa tinatawag na obsesyon. At ang obsesyong ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan na minsan ay maaari pang humantong sa kamatayan. 28 ng Marso 2019, bandang alas 10 ng gabi sa isang masikip na eskinita sa San Pablo, isang malakas na putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa unang segundo, tila walang nakapansin, ngunit agad itong sinundan ng isang matinis na sigaw ng babae. Isang sigaw na hindi pangkaraniwan, punong-puno ng takot, napahinto ang ilang residente sa kanilang ginagawa. May ilan na napatingin sa direksyon ng isang paupahang bahay sa dulo ng eskinita. Isang maliit at halos hindi napapansin na tirahan na karaniwang tahimik. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Hingal, nanginginig at halatang wala sa sarili. Si Marvelyn Laroya, 32 anyos, halos madapa siya sa pagtakbo habang sumisigaw ng tulong. Hindi buo ang kanyang sinasabi. Nanginginig ang boses. Agad siyang nilapitan ng ilang kapitbahay. May mga nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya makasagot ng maayos. Tanging takot ang makikita sa kanyang mukha. Habang ang ilan ay umaalalay sa kanya, may ilang lalaki ang naglakas loob na pasukin ang bahay. Sa loob, tumambad ang isang magulong eksena. May mga gamit na nakakalat, upuan na natumba, mesa na nalihis ang pwesto, at mga bagay na tila nagamit sa pakikipagbuno. Sa gitna ng silid, may isang lalaki na nakahandusay sa sahig, duguan, walang malay. Sa tabi niya ay isang baril. Ang lalaki ay si Froilan Serrano, 34 anyos. Isang pangalan na hindi pamilyar sa karamihan sa lugar. Ilang minuto pa, dumating ang mga tanod at pulis. Isinara ang lugar at sinimulan ang paunang investigasyon. Isinugod sa ospital ang lalaki, ngunit ilang saglit lamang ay tuluyan itong binawian ng buhay. Samantala, si Marvelyn ay hindi pa rin makapagsalita ng maayos. Patuloy ang kanyang panginginig habang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Habang unti-unting kinokolekta ng mga awtoridad ang detalye, lumabas ang isang kwentong nagbibigay linaw sa gabing humantong sa isang malagim na trahedya. Sa mga lumabas na police records, natukoy ang totoong identity ni Froilan Serrano. Ilang taon bago ang insidente, nasangkot siya sa isang kasong robbery with violence na nauwi sa kanyang pagkakakulong. Halos 6 na taon ang ginugol niya sa loob ng kulungan bago siya nakalaya. Ayon sa mga investigador, kakalaya lamang niya ilang buwan bago ang nangyari. Mula sa Batangas kung saan siya lumaki, napag-alamang bumiyahe siya patungong Laguna sa mga araw bago ang insidente. Wala siyang permanenteng tirahan, wala ring malinaw na trabaho. Sa mga taong nakakakilala sa kanya, iisa ang paglalarawan. Walang direksyon sa buhay. Paminsan-minsan siyang nagtatrabaho bilang kargador o helper, ngunit hindi nagtatagal sa iisang hanap buhay.
May mga ulat din ng kanyang pag-inom at pakikisalamuha sa mga taong may kahina-hinalang gawain. Ngunit sa likod ng kanyang nakaraan, may isang bahagi ng kanyang buhay na muling lumitaw sa investigasyon. Ang kanyang koneksyon kay Marvelyn Laroya. Ayon sa backtracking ng pulisya, ilang taon bago ang insidente, nagkakilala ang dalawa sa Batangas. Doon na nagsimula ang panliligaw ni Froilan. Naging masugid ang panliligaw ni Froilan kay Marvelyn. Sa kabila nito, hindi kailanman tinanggap ni Marvelyn ang kanyang pag-ibig. Ayon sa mga taong malapit sa babae, malinaw ang dahilan ng pagtanggi. Hindi niya nagustuhan ang ugali ni Froilan, ang kawalan nito ng direksyon, ang mga bisyong hindi niya kayang alisin, at ang pakiramdam na hindi siya ligtas sa piling nito. Sa halip na tuluyang lumayo, tila nag-iwan ito ng sama ng loob kay Froilan. Isang pakiramdam na hindi agad nawala kahit pa lumipas ang ilang taon at kahit pa siya ay nakulong. Sa loob ng kulungan, ayon sa ilang impormasyon, madalas pa rin niyang banggitin ang pangalan ni Marvelyn sa mga kakilala. Para bang may bahagi ng kanyang isip na nananatiling nakatali sa babae. Pagkalabas niya sa kulungan, wala siyang malinaw na plano para sa sariling buhay. Ngunit may isang bagay na agad niyang binalikan. Ang paghahanap kay Marvelyn. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan niyang alamin kung nasaan na ang babae. At nang matunton ang lokasyon nito sa Laguna, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ito. Sa puntong iyon, hindi na lamang simpleng interes ang nararamdaman ni Froilan. Ito ay naging obsesyon, isang pagnanais na hindi niya kayang bitawan, kahit pa malinaw na matagal na siyang tinanggihan. Sa kabilang panig ng investigasyon, sinuri ng mga awtoridad ang buhay ni Marvelyn Laroya. 32 anyos, ang babaeng natagpuang nanginginig sa labas ng bahay matapos ang putok ng baril sa San Pablo. Ilang taon bago ang insidente, lumipat si Marvelyn mula sa Batangas patungong Laguna. Layunin niyang magsimula ng panibagong buhay. Doon siya nakahanap ng trabaho bilang empleyado sa isang factory, isang regular na trabaho na may sapat na kita upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasama niya sa buhay ang kanyang ka-live-in na si Ryan Buendia, isang lalaki na nagtatrabaho sa field. Kadalasang bumabiyahe sa iba't ibang lugar depende sa kanyang assignment. Dahil sa trabaho ni Ryan, madalas na naiiwan si Marvelyn mag-isa sa kanilang inuupahang bahay. Sanay na siya sa ganitong setup. Sa umaga, mapasok siya sa trabaho. Sa gabi, umuuwi sa maliit ngunit tahimik na tirahan. Simple ang kanyang buhay. Malayo sa gulo. Malayo sa mga taong nais niyang iwanan sa nakaraan. Kabilang na ron si Froilan Serrano. Para kay Marvelyn, tapos na ang lahat ng koneksyon niya sa lalaki. Isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya na nais pang balikan. Ngunit hindi niya alam na sa mga panahong iyon, may isang taong tahimik na sumusubaybay sa kanyang galaw. Matapos makalaya sa kulungan, nagsimulang maghanap si Froilan ng impormasyon tungkol kay Marvelyn. Sa tulong ng mga kakilala at sa sariling pagsisikap, natuntun niya ang bagong tirahan nito sa Laguna. Mula roon, nagsimula ang isang tahimik na pagmamanman. Nang mapag-alaman niyang may nobyo na si Marvelyn,
ay nagkaroon siya ng galit. Ngunit kasabay nun ay mas lalo siyang nagnasa sa babae. Mula sa malayo, inalam niya ang pang-araw-araw na galaw ni Marvelyn. Kung anong oras ito umaalis, kung anong oras ito umuuwi, kung kailan ito mag-isa. Napansin niya ang isang mahalagang detalye. Madalas na walang kasama si Marvelyn dahil ang kanyang partner na si Ryan ay wala dahil nga nasa trabaho ito. Dumating ang araw na nakita niya ang pagkakataon na kanyang hinihintay. 28 ng Marso 2019. Bandang 9:00 ng gabi sa San Pablo, nasa kalagitnaan ng ingay ang buong barangay dahil sa isang liga ng basketball na kasabay ng pista. Malakas ang tugtog, may sigawan sa court at abala ang karamihan sa kasiyahan. Sa gitna ng ingay na yon, may isang bahay sa dulo ng iskinita na tahimik. Ang bahay ni Marvelyn Laroya. Katatapos lamang niya sa trabaho at abala sa mga simpleng gawain sa bahay. Pag-aayos ng gamit, paghahanda ng pagkain at paghahanda sa pahinga. Wala siyang kaalam-alam na sa labas ng kanyang bahay, may isang taong matagal nang nagmamasid. Ilang saglit pa ay nagawang mapasok ni Froilan ang bahay nang walang nakakapansin. Sa loob, mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagulat si Marvelyn nang bigla niyang makita ang lalaki sa loob ng bahay. Hindi na ito ang dating lalaking dati niyang tinanggihan. Mas mabigat ang presensya nito. May halong galit at matinding determinasyon. Sa loob ng silid, agad siyang nilapitan ng lalaki. Doon nagsimula ang isang matinding komprontasyon. Tinangka ni Froilan na pilitin si Marvelyn na makipagniig. Ngunit hindi pumayag ang babae. Lumaban siya. Sa loob ng bahay, nagsimula ang pagkakagulo. May mga gamit na natumba, upuan, mesa, at ilang bagay na nahagi sa sahig. Ang ingay ng kanilang pag-aagawan ay halos nalunod sa lakas ng tunog mula sa labas dahil sa pista. Sa kabila ng sitwasyon, patuloy na lumaban si Marvelyn. Hindi siya sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, naglabas si Froilan ng baril na hindi lisensyado. Ginamit niya ito upang takutin ang babae. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang nagmatigas si Marvelyn. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng agawan. Pareho silang nag-aagawan sa kontrol. Parehong hindi bumibitaw. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. At sa isang kritikal na sandali, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog. Sa puntong iyon ay nabuwal si Froilan. Kita sa kanyang muka ang gulat sa pangyayari. Bumagsak siya sa sahig at unti-unting nawala ng lakas. Si Marvelyn nanginginig at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Napaatras siya. Wala nang ibang iniisip kundi ang makatakas. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay. Halos madapa siya sa pagmamadali. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi makontrol ang paghinga at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Sa kalsada, napansin siya ng ilang residente na galing sa ginaganap na liga ng basketball. Napahinto ang laro. Unti-unting nagtipon ang mga tao. May mga lumapit kay Marvelyn. Pilit siyang pinapakalma habang sinusubukang alamin kung anong nangyari. Ngunit hindi pa rin buo ang kanyang salaysay. Tanging takot at pagkagulat ang nangingibabaw. Habang ang ilan ay nanatili sa labas kasama si Marvelyn.
May ilang lalaki ang naglakas loob na pasukin ang bahay. Sa loob, bumungad ang magulong eksena na iniwan ng komprontasyon. Sa sahig ng silid, naroon si Froilan. Hindi na gumagalaw. Agad na tumawag ng tulong ang mga residente. Ilang minuto lamang dumating ang mga tanod at kasunod ang pulisya. Isinara ang lugar upang hindi magalaw ang ebidensya. Sinubukang tulungan si Froilan. Isinakay siya sa sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kabila ng mabilis na aksyon, hindi na siya naagapan. Samantala, si Marvelyn ay dinala sa ligtas na lugar. Sinuri ang loob ng bahay. Sa mga sumunod na araw, matapos ang insidente, isinailalim sa masusing imbestigasyon ang buong pangyayari. Sa pamamagitan ng medical legal examination, kinumpirma ang sanhi ng pagkamatay ni Froilan Serrano. Isang gunshot wound ang tumama sa kanya mula sa mismong baril na kanyang hawak. Ayon sa resulta ng paraffin test, may bakas ng pulbura sa kanyang mga kamay na nagpapatunay na siya mismo ang may kontrol sa baril nang ito ay pumutok. Pinagtibay rin ng crime scene reconstruction ang parehong konklusyon. Walang indikasyon na may ibang taong pumasok o lumabas ng bahay sa oras ng insidente. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang senaryo. Isang agawan ng baril na nauwi sa aksidenteng pagputok nito. Samantala, si Marvelyn Laroya ay kinilala bilang biktima. Isinailalim siya sa medical at psychological evaluation upang masuri ang epekto ng nangyari sa kanya. Sa mga unang araw, hirap siyang makatulog kahit pa naroon na ang kanyang nobyong si Ryan. May mga pagkakataon na nagigising siya sa gabi, dala ang alaala ng komprontasyon. Sa kabila ng malinaw na ebidensya, sinubukan ng pamilya ni Froilan na magsampa ng kaso laban kay Marvelyn. Ipinunto nila na may pananagutan umano ang babae sa pagkawala ng kanilang kamag-anak. Ngunit hindi ito umusad dahil sa resulta ng forensic at testimonya na patunayang si Froilan ang may kasalanan at responsable sa kanyang sariling kapahamakan. Para kay Marvelyn, hindi naging madali ang pagbangon. Kinailangan niyang dumaan sa therapy upang unti-unting maibalik ang kanyang emosyonal na kalagayan. Sa tulong ng kanyang ka-live-in at ng ilang taong sumuporta sa kanya, sinubukan niyang bumalik sa normal na takbo ng buhay. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti siyang nakabalik sa trabaho. Bagamat hindi na mabubura ang alaala ng gabing iyon, natutunan niyang harapin ang bawat araw ng may pag-iingat at lakas ng loob. Samantala, ang kaso ay naging isang matibay na halimbawa ng kung paanong ang galit at obsesyon ay maaring humantong sa trahedya. Isang malinaw na paalala na hindi lahat ng bagay ay maaari nating makuha at mas madaling makausad kung matututunan nating tanggapin ang pagkabigo.